Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? September na. So, this is our first episode of Kapitan's Report para sa buwan ng Setyembre. At daming ganap sa ating bansa. Nandyan na ang flood control na mainit. Of course, meron na ring hearing sa upper and lower house na alam kong sinusubaybayan ng ating mga kababayan. At syempre, nandyan na yung ating mga pag-suspend ng mga klase. Andyan na rin yung minsan na pagbugso ng malakas na ulan. Sama ng lagay ng panahon. Pero again, overall, sana maayos naman po ang ating kalagayang lahat. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So syempre, pang wrap up ng buwan ng Agosto, ay hindi rin tayo nagpahuli sa ilan sa mga kaganapan na ipinagdiriwang sa buwan ng Agosto. Unang-una dyan, syempre, ay nairaos na natin ang pagdiriwang ng buwan ng wika sa ating barangay, particular sa ating BSA Child Development Center. Actually, na-postpone pa nga ito dahil nga nasuspend ang pasok at buti na lang nakisama na rin ang panahon at naidaos na rin natin ang selebrasyon ng buwan ng wika. So very simple lamang po ang ating ginawang pagdiriwang. Nagkaroon ng ilang mga production number ang ating mga mag-aaral. May mga nagsayaw, meron ding tumula. Nagkaroon din tayo ng pa-contest sa Best in National Costume. So nakakatuwa, yung ating mga parents talagang nag-effort. Nag-effort at meron pa mga DIY na mga costume na nakita natin. So maraming salamat sa inyong partisipasyon. At syempre, nagkaroon din ng konting salo-salo. Nagpatlock ang mga magulang nang sa ganun ay meron mapagsaluhan para sa naturang celebration. So ang aking pagpapasalamat sa ating mga mag-aaral ng Child Development Center, of course, sa mga parents, sa ating mga teachers and staff, maraming salamat din. Of course, sa Barangay Council, na full support din, nag-judge pa kami sa ating Best in Costume. And of course, sa ating Committee on Education Co-Chair na si Kagawad Pauline Blando. At syempre, ginunita rin sa buwan ng Agosto ang National Breastfeeding Month. So syempre, hindi rin nagpahuli ang Barangay San Antonio sa iba't ibang mga activities sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month. Of course, tuloy-tuloy ang ating mga regular breastfeeding programs. Kasama na dyan ang ating pagtanggap ng mga breast milk donations. Meron din tayong mga consultation ng ating breastfeeding guru na si Nanay Lorena. Meron pa tayong mga home visitation sa ating mga lactating moms. And meron din ginagawa si Nanay Lorena na infant massage na makakatulong sa overall na kalusugan ng ating mga anak. So syempre, nakiisa din ang Barangay San Antonio sa citywide na Buntis Caravan na ginanap sa Barangay Rosario. So sa ating mga kabarangay na mamis, na nais i-avail ang ating mga programa para sa mga breastfeeding moms and lactating moms, makipag-ugnayan lamang po sa ating health center. Very extensive ang ating mga programang para sa mga nanay under the banner of BSA MUMAS program. At syempre, dagdag ko na rin na nagsimula na rin tayo, nag-resume na ang ating BSA Healthy Buddies, our health caravan na ginagawa po natin dito sa ating barangay na kung saan ay umiikot tayo sa iba't ibang parte ng ating barangay, mapakondominium yan, do sa ilang mga homeowners association na nakikipag-ugnayan sa atin. Nang sa ganun ay mailapit natin ang iba't ibang mga health services ng Barangay San Antonio. So again, ako'y nagpapasalamat sa ating health center staff at sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rustia.
And naging successful din ang ating mga programa dito sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo. So ito 1 week lamang ang lumipas pero patapos na lamang ang buwan ng Agosto. No, ay binusog pa natin no, ang ating komunidad sa iba't ibang mga programa. So unang-una dyan, syempre formal na pong nagtapos ang ating BSA Sports League 2025. Ito po yung ating Basketball and Volleyball Sports League na hatid po ng ating BSA Sangguniang Kabataan led by SK Chairman Justin Garde. So again, ako yung nagpapasalamat sa ating SK sa maayos na pagdaraos ng Sports League dito po sa ating barangay. Of course, congratulations din po sa lahat ng mga nanalo. No? Mapa first place, second place, third place, yung mga individual awards tulad ng MVP, mga mythical team. No? Congratulations po sa inyo. At syempre, doon naman sa mga hindi pinalad, bawi na lang tayo next year. Sigurado naman yan, magkakaroon muli ng Sports League para sa taong 2026. At syempre, no, kasama na rin dyan ang maayos na pagdaraos ng Linggo ng Kabataan. Of course, again, led by our SK. So, nagkaroon ng ilang mga activities sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan dito sa Barangay San Antonio. So, unang-una dyan, syempre, yung kanilang isinagawang fun run. No? Isang 3-kilometer fun run dito sa bahagi ng ating barangay. No? Siyempre, naki-join din tayo dito, nakitakbo din tayo dito sa fun run na ito na kung saan meron pang parang pa-foam party no? Doon sa may start and finish line. So, congratulations sa lahat ng mga sumali sa naturang fun run at kabilis nung nanalo, yung nag-champion, parang 15 minutes lang yata niya tinapos itong 3-kilometer course na inihanda ng ating SK. So, syempre, yung ibang mga activities for Linggo ng Kabataan, nagkaroon din ng Mobile Legends Tournament, nagkaroon din ng Food Bazaar, meron ding film showing and poster making contest na kung saan nag-judge din ang ilan sa ating mga barangay kagawad. So, again, ang aking pagbate sa ating SK. No? Congratulations sa maayos sa pagdaraos ng Linggo ng Kabataan dito sa Barangay San Antonio. At mapunta naman tayo sa ating mga monthly sustainable program. So unang-una dyan ang ating successful na pagdaraos ng ating Basura to Ayuda program na kung saan higit kumulang 1,500 no, recyclable waste ang ating nakolekta. In fact, kinapos ang ating bigas. No? So nagpahabol pa kami, no? Nagpabili pa kami. Ang sa ganon ay yung mga magdadala ng mga recyclable waste ay agaran mabibigyan na rin ng kanilang ayudang bigas. Of course, nagpapasalamat din ako sa ilang sa mga nagdo-donate na hindi na tinatanggap yung bigas. No? Sabi nga nila, masaya na sila na at least meron tayong avenue na kung saan nila pwedeng dalhin ang kanilang mga segregated waste mula sa kanilang mga tahanan. So, syempre, very well represented ang ating population dito sa barangay. No? Mapa-residential or commercial na ating mga stakeholders ay tumatangkilik dito sa ating Basura to Ayuda program. At naway, magtulong-tulong tayo no? Nang sa ganon ay patuloy nating maisulong ang zero waste habit dito sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating barangay workforce na nagtutulong-tulong, of course, sa ating Committee on Clean and Green led by Kagawad Justin Galang. And naging very successful din po ang ating pagdaraos ng ating BSA Sininggaling program, our free monthly art workshop na ginaganap po natin sa Emerald Avenue during Carles Weekend. At ang ating naging main activity ay ang tie-dye making. No? So meron silang mga katsa bag na kung saan ay gumawa sila ng mga tie-dye prints. No? So natuwa, gulat nga ako, ganun pala gawin yun. No? Yung mga tie-dye print na nakita naman natin no, na talagang nag-enjoy ang ating mga participants. No? Syempre, maraming salamat sa ating mga suki na talagang tumatangkilik sa ating Sininggaling program. Pero no, mas nakakatuwa yung mga walk-in. No? Dumarami ang mga nagwo-walk-in na alam mong napasya lang sila ng Emerald Avenue, lakad-lakad lang doon.
Then biglang nakita nila, usisa sila dun sa ating ginagawang art workshop. Then before you know it, makikita mo, nakaupo na sila. Meron na silang sarili nilang table nang sa ganun ay maka-join sa ating art workshop. So again, ang aking pagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-participate sa ating Sininggaling program. Of course, sa ating BSA workforce na talagang tulong-tulong, no? Every last Saturday of the month. And of course, sa ating Committee on Tourism, Culture and Arts led by Kagawad Venus Laput. And naging successful din po at maayos ang ating pagdaraos ng ating BSA Pray and Play program, our free monthly youth camp, no? Na kung saan ay ating pinagsasama ang physical activity, personal interaction, and values and spiritual formation ng mga kabataan San Antonio. So syempre ang ating main collaborator ay ang Bagong Ilog Christian Fellowship na talaga namang every session ay talagang very fun para sa ating mga participants, no? Syempre nagdagdag din tayo ng sininggaling aspect. So nagkaroon ng parang art workshop din para sa ating mga participants, no? Ganun din, katsabag din ang gamit, no? Uso pala katsabag ngayon, no, sa aming mga art activities. So kitang-kita rin natin na nag-enjoy ang mga batang San Antonio sa inihandang activities ng BICF. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga facilitators, of course, ang BICF, sa ating barangay workforce na again, no, sa logistics, sa legwork, nagtutulong-tulong. And of course, sa ating Barangay Anti-Drug Abuse Committee led by Kagawad Cynthia Milo. And madagdag ko na, no, na pag-uusapan na rin lang ang values formation. No? We're very happy to share na for the first time, I think, alam ko sa aking 18 years ng pagseserbisyo sa Barangay San Antonio, no, ngayon lang may naganap o may naisagawang recollection naman po. No? Recollection para sa mga BSA employees. So, syempre, yung ating recollection is composed of a short talk by our guest priest. No? Nagkaroon din ng sharing by a volunteer. And ang pinakamaganda dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga participants na to receive the sacrament of confession or na makakumpisal. No? So, meron naman tayong inihandang corner para kila Father, no? Nang sa ganun ay maisagawa ang confession para sa ating mga participants. So again, ako ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan mula sa UANP, no? Na siyang may initiative para dito, of course, kina Father Ces Magsino, kina Engineer Paul Lazarte, no? Na again, sana ma-sustain natin, no? Pagtulungan na lang po natin ito, no? Nang sa ganun ay magkaroon na ng regular na recollection para sa ating mga barangay employees. And mga kabarangay, nais rin naming ibahagi, no, ang ating naging very successful na evaluation ng Barangay San Antonio para sa Seal of Good Local Governance for barangay level. So ang Seal of Good Local Governance ay isang parang award-giving body ito, no? Na ang layunin ay i-monitor at i-evaluate ang iba't ibang mga LGUs, particular ang mga barangay, no? Sa iba't ibang aspeto ng paggogobyerno. So ilan sa mga aspetong ito, no? Unang-una ang business friendliness, gender and development, peace and order, environmental management, and disaster risk reduction management. So ang bawat aspetong ito ay talagang sinusuri, no? Tinitingnan yung ating mga documentary compliances mula sa executive order, mga ordinansa, yung ating mga financial statements, no, yung utilization of funds, no? Lahat 'to talaga ay hinihimay-himay ng ating mga evaluators, no? Pero again, no, higit kumulang 35 na individual, no, ang pumunta para mag-evaluate sa atin, no. This is composed of different representatives of the different departments of our Pasig City LGU, andyan din ang DILG, kahit mga ilang mga membro ng mga civil society organizations ay kasama dito sa grupo ng evaluators na ito. So actually,
hindi nakaka-pressure. Nakaka-pressure ho talaga, no? Pero awa ng Diyos, no, I think, no, I have a good feeling, no, because ako alam ko we did better than last year, no. So sana, no, after 3 years na po ito yung third year na ginagawa po ito sa lungsod ng Pasig. No, so pagdasal po natin, sana sa pangatlong taon na ito, no, ay makamit na po natin ang award para sa Seal of Good Local Governance or SGLG for barangay level. So again, ako'y nagpapasalamat sa mga evaluators, no? At syempre most importantly sa ating barangay council, kina SEC, kina TRES, at sa ating barangay workforce, no, na nagtulong-tulong nang sa ganon ay maging maayos ang ating evaluation at masubmit yung ating mga compliances, no, para sa SGLG for the barangay level. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayo updated sa mga nangyayari dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat po, of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin. No? Maraming salamat sa inyong tulong at suporta para po sa ating barangay. And of course, sa ating mga constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, maraming salamat sa inyong mga suggestions, no, yung mga pag-remind nyo sa amin, no, yung pagpapadala nyo rin ng inyong mga concerns. Maraming salamat. At dahil po dito, no, mas napapaganda, no, mas naitataas natin ang ating antas ng pagseserbisyo dito sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang tayong magdasal, no? Bare months na, no? Malapit na ay si Jo Marichan, palabas na yan, no? Andiyan na yan. So again, no, itong pa-bare months na, no? Talagang again, there's so much to be thankful for. At marami rin tayong dapat ipagdasal. No? Umpisa na to ng ating pag-finish strong sa taong 2025. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.